Ang nakaraan gumawa ng paraan ang barkada ni Carlos para malaman ang katotohanan kung bakit pinagbawalan sila ni Doña Hilda na kausapin siya. At sa pagpapatuloy ng kwento, isang araw habang si Carlos ay namamasyal sa mall mag-isa may lumapit sa kanya na isang grupo na sina Josel, Nori, Maria at Jeneline, na gustong magpa-picture sa kanya na tinawag siyang idol ng mga ito. Ngunit si Carlos ay nagtataka at pilit na umiiwas sa kanila at nagsabi hindi ko po kayo kilala bakit kayo nagpapa-picture sa akin, at nagtaka rin ang grupo ng mga followers, at nagsabi napakasuplado mo naman hindi ka pala mabait sa personal at umalis na ang grupo. At umuwi na rin si Carlos sa kanilang tahanan at ikwenento niya sa kanyang mommy ang karanasan sa mall, at sabay sabi ni Doña Hilda na huwag ka nang gumamit ng Facebook ibang social media account na lang ang gamitin mo. Nagtanong si Carlos sa kanyang mommy ano ang dahilan, at sinagot lang siya na maraming scammer at baka mapahamak siya, at binura na nga niya ang kanyang Facebook account pati ang messenger. Sa kabilang dako ng kwento ay pinagkakaguluhan si Joselito sa isang mall kasama si Jornoline at nandoon din ang grupo ng mga followers at nagsabing mabuti pa sila pinansin tayo inisnab lang, at sinubukan nilang lapitan at nagbaka sakali at sabay sabing idol pa picture naman at pinagbigyan sila ni Joselito at isa sa mga follower na si Josel ay nagsabing idol bakit inisnab mo kami last time sa isang mall at sumagot siya hindi pa po tayo nagkita, ngayon pa lang po, baka may kahawig lang ako tugon niya. Mag-cruise na kaya ang landas ng magkambal na sina Carlos at Joselito, at ano ang magiging reaksyon ni Carlos sa sandaling malaman niya na isa pala siyang ampon? Abangan sa mga susunod na kabanata ng kwentong Minsan Lang Kitang Iibigin sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.